Attorney Harold. Itong taong ito na makapangyarihan sa COMELEC, tinanong niya yung tumatakbong congressman, ilan ba ang botante nyo sa inyong distrito? Sabi, 300,000. At sabi niya, kailangan mo ng 300 million dyan. Dito sa branch 34 ng Manila para mag-voluntary surrender dahil may warrant for his arrest. So, kahit kaibigan kita, mahal kita at lahat, pero hindi mo nagagawa yung trabaho. Lalim. Sino kaya ang pinaparinggan? Dahil ano lang yun. Bidang-bida na naman si Torre. Bidang-bida na naman, oh. Grabe talaga yan. Sa akin mas maganda kasi at least peaceful. Apo. Yung mga Di kami natatakot sa katotohanan. Oh, yeah. Magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat mga ngayon, ha? Jomalone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatya, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban. Mega live shoutout sa lahat ng mga viewers natin abroad. Maraming salamat po sa pagtangkilik dito sa siyempre sa Jomalone TV para sa programa natin na issue ng bayan. Ating pag-usapan. Wait lang, uy, nagmamadali. Yung mga viewers natin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, mega love shoutout po sa inyo lahat. Yung mga members natin dito sa Jomalone TV, meron po tayo dyan membership button dyan. Paki-click na lang kung gusto nyo mag-join. Mega love shoutout po sa inyo lahat ng mga members ko. Hindi po ko pa yung maisa-isa dahil padagdag tayo ng padagdag. Pero mahal na mahal ko po ang isa sa inyo, ang bawat isa. Ito nga pinag-uusapan natin. Naniniwala ang inyong lingkod, syempre, Jomalone TV, na ito yung mga dapat nating pag-usapan, himahimayin, pilit intindihin kasi hindi naman tayo perfecto rin, 'di ba? May mga bagay tayo na hindi natin naiintindihan na dapat naman na paintindi rin natin sa kanila. Hindi yun sila lang yung nakakaintindi at minsan sinasadya pa nilang magulo para hindi natin maintindihan, para magulo sa atin, 'di ba? Sana paunawa din nila sa atin yung mga batas, yung mga diskusyon, 'di ba? Kung saan in layman's term matututunan at maiintindihan natin. Para si Attorney Vic lang ang galing magpaliwanag, 'di ba? Sana sa 2028 tumakbo si Attorney Vic. Okay, game. Game tayo. Mega love shoutout sa lahat. Paki-subscribe mga kayon. Etong channel natin, paki-like and share etong video natin nang sa ganun para sa algorithm yon ni YouTube. Mai-recommenda naman tayo sa mga home feed, sa mga YouTube home nung ibang hindi pa nakakapanood sa atin. Isang subscribe, paki-click yung bell icon na sa ganun palagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Eto na. Attorney Harold Respicio andi dito sa Maynila noong nakaraan para isurrender nga daw yung sarili niya dahil kinasuhan siya. May nakita akong picture. Sa sa City Hall yun, sa Maynila, saka doon sa tapat ng Bulwagan yun sa tapat ng Central Market Station ng LRT. Nandito siya sa Maynila, sa may City Hall yun actually. Surrender niya yung sarili niya tapos meron siyang post kahapon. Panoorin din natin dito tapos sama-sama tayong tumawa mamaya kasi gustong-gusto ko 'to nanonood kay Auntie Claire pagka gusto kong pag gusto kong sumaya. Kung ikaw ay malungkot, masaya, manood ka. Panoorin natin Attorney Harold Respicio. Dito sa branch 34 ng Manila para mag-voluntary surrender dahil may warrant for his arrest.
dahil inakyat ng Prosecutor's Office ng Manila sa korte yung kaso na isinampa ng COMELEC dahil daw si Atty. Harold Respicio ay violate yung Article 154 ng Revised Penal Code in relation sa cybercrime law dahil pinablis nila online sa Facebook at sinasabi niya na pwede palang mahack ang ating automated counting machines kapag konektado sa internet. Ang sabi po ng batas ay kapag ang isang tao ay nagpapakalat ng untrue reports at pwedeng madamage ang reputation ng isang bansa, pwede kang Attorney na makulong yan, ha? under Article 154 ng Revised Penal Code. Pero Atty. Harold Respicio, dapat ka bang ikulong? Hindi po! Dahil hindi po untrue yung sinabi ko na pwedeng ma-hack ang ating automated counting machines kapag connected sa internet. Sa totoo nga po, sinunod-naman ng COMELEC yung aking suggestion. Gumawa ka sila ng policy na huwag i-connect yung mga makina sa internet nung araw ng eleksyon. So false news ba yun? Hindi po. Pangalawa, yung ginawa ko po ba ay para i-harm ang interest ng ating bansa? Hindi po. Ang ginawa ko po ay para sa ikabubuti ng ating bansa, para ma-secure ang ating automated counting machines against hacking. Para po ito sa ikabubuti ng ating bansa. Ang na-harm lang ay yung mga may planong mandala Yon. noong panahon ng eleksyon at ang na-harm lang ay ang puso ni Chairman George Garcia. Meron na. Meron na pong firmadong warrant yung court dito sa branch 34, kaya po ako ng voluntary surrender. Ito po ay isang process para hindi ka nahuliin at para hindi ka na i-commit sa loob ng jail, pwede kang mag-voluntary surrender at magbayad ka ng bail. Pero yung warrant, hindi pa po na ilalabas. Nandito po sa court. Napirmahan na po. It is as good as a warrant already. They can serve you with the warrant anytime. Paano niyo po nalaman na meron na pala ilalabas? Mayroon kaming na-receive na resolution ng Prosecutor's Office. Usually, iaakyat na yan sa korte. So, nag-follow up kami sa court kung saan nag-file yung case ng Prosecutor's Office. Nung nalaman namin na sa branch 34 napunta yung case, itatanong lang namin kung mag-i-issue ba si judge ng warrant of arrest. And we confirm na napirmahan niya na yung warrant of arrest. Kaya dali-dali, kailangan natin sumunod sa batas at mag-voluntary surrender. Nakapag-post na kayo ng bail. Magpo-post kami ng bail today. Dalawa po, 32,000 kada isang kaso. Dalawa po kasing video yon. So 32,000 each, 74,000 in total. 64,000! Yes! You're better at that. Maraming salamat po sa lahat ng suporta na binibigay niyo kay Atty. Harold Respicio. Hindi ko po akalain na magtutuloy-tuloy ng ganito ang ating laban. Akala ko po pagkatapos ng eleksyon Tapos ay na. makatakuhan na ang COMELEC dahil hindi na po nila itinuloy yung pagpigil sa ating proklamasyon. Pero ang nangyari po ngayon ay inuloy nila yung kaso dito sa Prosecutor's Office, tumuloy po dun sa korte. Asahan niyo po mga kababayan ko dito sa Pilipinas, lalaban po tayo hanggang sa Yes. huli, hanggang sa ang katotohanan ay lumabas. Magpapatuloy po si Atty. Harold Respicio na ilabas ang lahat ng pagkukulang ng ating gobyerno hanggang mailabas natin ang lahat ng pagkukulang ng COMELEC tungkol sa nangyaring eleksyon ngayong 2025 para sa susunod na eleksyon 2028, hindi na po ito ulit mangyayari. Sir, sabi mo may problema sa machine, pero nanalo ka, walang naging problema. Hindi po yan yung tamang konklusyon. Ang sinasabi ko po ay kapag yung software na ginamit sa machine ay hindi yun yung audited. Yung audited po ay 3.4 version, ang nilagay sa machine ay 3.5 version. At kapag yung transmission mula sa mga makina papunta sa mga servers ay minamanipulate sa gitna, hindi po tayo pwedeng magtiwala sa data at information na nilalabas ng ating election systems. Kung ako man po ang lumabas na nanalo, ay malamang sasakyan na lang po natin dahil yun po ang ginawa ng proseso. Pero naninindigan po ako, kapag nagkukulang ang COMELEC pagdating sa software, pagdating sa transmission, wag po natin pagkatiwalaan yung resulta ng election. When you voluntary surrender, you don't have immediately a case. Kapag meron silang plano hindi maganda, hinanap ka nila kaagad at i-delay nila yung release mo. Kukomit ka nila sa jail at i-delay nila yung processing dito. Saan po dapat? I have been here since last week kasi kailangan kong i-process itong petition for review, magpe-petition for review kami dito, and itong voluntary surrender. So I have to apologize to everyone, sorry po, dahil hanggang 8 a.m. kayo nandito. Lahat po ng posibleng mangyari na pangharas na gawin nila kay Atty. Harold Respicio, pwede pong mangyari, kaya kailangan po pong iwasan. Kaya yung preliminary processing, kailangan po yung attorney ko muna ang gumawa. Galing. May oath taking ng municipality namin, I think 23 ng June, pero hindi ako invited, I don't know. May inauguration din sa aming probinsya, lahat ng elected officials sa aming probinsya on June 30. Invited ako doon, pero ang problema is, arraignment ko rin yun ng isang case ko doon sa probinsya. Cyber libel case na connected pa rin dito sa election process na to. Pero I have to attend yung case na yun doon sa court kasi kapag hindi ako attend sa aking arraignment, arrestuhin ako. Pero nag-file na kami ng motion para ma-move yun para maka-attend ako sa inauguration ng lahat ng mga elected officials doon sa amin. So sana matapos yung processing ng bill na yun kasi kapag hindi ma-process yung bail, kailangan po akong makuha.
kapag ang ordinaryong tao hindi niya alam na meron siyang warrant of arrest. So, arrestin siya sa bahay, i-commit mo na siya ng jail overnight or 2 nights sa pagkilang process. Pero kapag magaling yung attorney mo, pupunta siya dito na alamin niya kapag meron ng warrant of arrest, i-advance process niya na para mabilisan, wala ng oras para i-commit ka sa jail. And that's what we did. Tapos na po, nagpakita na lang ako, pumirma na lang ako, nagtapang. Galing, inunahan niya na. No? Ang galing sinasabi ni Attorney Harold Respicio. I like the energy ni Sir Harold. No? Talagang laban kung laban. Actually, dalawa lang sila ni Attorney Glenn na parehas attorney pa. Ang nakakapagtaka niyan, etong si Attorney Glenn, hindi kinakasuhan ng COMELEC ni Garcia. Pero etong si Harold, ilang kaso na yung binigay dito. Di ba? Actually, si Attorney Glenn pa nga pinoprovoke pa nga niya si Garcia si Comelec Garcia, nakasuhan siya Di ba? Bakit hindi siya kinakasuhan? Di ba? Actually, dalawa lang sila, si Attorney Harold, pati na rin si Glenn, na yan, tumutulig sa kay Comelec Garcia. Kasi nga, dahil dun sa nakarang election, 2025. Ito yung post niya kahapon. Bumawi si Attorney Harold. Itong taong ito na makapangyarihan sa COMELEC, tinanong niya yung tumatakbong congressman, ilan ba ang botante nyo sa inyong distrito? Sabi, 300,000. At sabi niya, kailangan mo ng 300 million dyan. Meron kami isasampa bukas. Malaking pasabog ito bukas sa Supreme Court. Nandun kami ng 3:00 para magsampa ng case laban kay Chairman George Garcia. Huwag na natin pangalanan yung taong ito. Pero kilala nyo na kung sino itong tao na ito. Nangihingi ng 300 million pesos pala sa isang congressman noon para ipanalo yung congressman na iyon noong nakalipas na eleksyon na 2025. Kasi ang nangyari daw, itong taong ito na makapangyarihan sa COMELEC, tinanong niya yung tumatakbong congressman, ilan ba ang botante nyo sa inyong distrito? Sabi, 300,000. At sabi niya, kailangan mo ng 300 million dyan. So, ibig sabihin, sir, 1,000? nangihingi ka ng 300 million para maipanalo yung tao. Kung kukomputin mo, 1,000 kada botante, mas tipid pa pala na magbayad sa COMELEC dahil kada boto ay 1,000 lang. Magkano ba ang bilihan ng boto sa probinsya? Tig pa 5,000, tig 3,000, kung minsan umaabot pa ng 10,000, kailangan mong mag-invest ng 300 million pesos. Hindi po yan chismis lamang dahil kasama po yan sa petition na ipa-file namin bukas doon sa Supreme Court. Magkakaroon po kayo ng kopya. Mababasa nyo po mismo yung detalye dahil halos nalaglag sa upuan yung kandidatong iyon nung sinabihan siya na kailangan niya ng 300 million pesos Tangina, kung ako din sasabihin ng 300 million, malalaglag talaga ako sa para upuan. makakuha ng boto para sa 300,000 na botante sa kanyang distrito. Galing diskarte, no? Sir, kung sino ka man, buong Pilipinas, kilala ka. Sino kaya yan? Hindi ko alam. Wala Kung ko sino ka, idea, hindi Harold. kita kailangang pangalanan, alam na natin lahat. Nangihingi ka pala ng 300 million pesos. Akala mo kung nagsalita ka, akala mo ang banal-banal mo. Isa ka palang kurap. Nakausap itong makapangyarihang taong ito doon sa COMELEC. At yung taong yun sa COMELEC ay tinanong kung ilan ang botante niya sa kanyang distrito at sinabi niya 300,000 po. Grabe. At sinabi ng taong makapangyarihan na to, kailangan mo ng 300 million pesos para dyan. Wow! Hindi ba yon implicit na panghingi ng 300 million pesos na bribe? Hindi ba yon implicit na pagbili ng boto na 1,000 pesos per head kada botante? Mas tipid pa kaysa sa actual vote buying. Kaya pala, kung titignan natin yung mga circumstances, sinasabi nila na yung mga nanalong mga kandidato na may suspetsa silang nanloko ay hindi na nag-effort na mangampanya at hindi na rin nag-effort na bumili ng boto dahil mas mahal bumili ng boto on the ground kaysa magbayad dito sa korap na opisyal na ito na ating gobyerno na ang presyo lamang ay 1,000 kada vote. Biri mo, no? Kung mangangampanya ka nga naman, kung mangangampanya ka, malamang malaki pa ang gagasasin mo. Over 300 million pa. Dito, mas makakatipid ka rito. Sure win ka pa. Dapat siyang makakulong ng napakahabang panahon. You are mentioning kanina si COMELEC Chairman George Garcia? Hindi ko sinasabi na siya yung tao na yon. Pero taong bayan, alam nyo na kung sino yung tao na yon. Hindi ko sinasabi na si Chairman George Garcia yon. At hindi ko rin itinatanggi na siya iyon. Malalaman nyo po dahil magkakaroon po kayo ng kopya ng petisyon. At yan po ay part ng mga aligasyon ng magsasampa ng kaso bukas ng petitioner. Ngayon yan. Kasi parang post ni Attorney Harold dyan sa Facebook, sa official Facebook page niya kahapon.
So definitely, ngayon magpa-file ng kaso. So ngayon natin malalaman kung sino yan. I'm sorry to say, hindi ko lang gagets yung sinasabi niya at hindi ko kilala kung sino yung tumatakbo na congressman na yon, kung nanalo ba yon o hindi. Ang isa lang ang suspecha ko dyan, yung mataba. Pero nanalo yun. Hindi ko alam eh. Ngayon natin malalaman. Babalitaan ko kayo kung sino yan. Kung hindi man sa vlog, doon sa community post ko, dyan, pwede nyo i-check. Dyan ako nagpo-post ng mga just in, mga breaking news. Pagka hindi ko na maibalita through video, dyan ko pinopost as post. Post sa text post o photo post man yan, dyan ko pinopost. So, dyan yung makikita kung sino yan. Congressman na tumatakbo na yan na namuntik ng mahulog. At dahil inalokan siya na, naku, kailangan mo ng 300 million. Parang kasi ang dating, tama naman eh. Parang ang dating kasi, yung tinanong ka, ilan ang kailangan mo dyan? Ilan ang botante mo dyan? 300,000. Naku, kailangan mo ng 300 million dyan. So, ang dating kasi noon, di ba? Parang dating nun, parang gusto mong manalo. Mag-invest ka. Investment, tangina na business ang puta yun. Di ba mga kayon? Panoorin natin ito, Diyos ko. Ito yung update kay Tatay Digong naman. Bihira tayo nakakapag-update kay Tatay Digong. Ngayon mag-update tayo. Si Attorney Jairo, kay kausap niya si Pulong para sa update. Let's go. Kasama niyo po ang inyong buong pamilya. Dumalo kay Tatay Digong. Ano pong latest sa pagdalo niyo kay Tatay Digong? Kasama niyo po ang inyong buong pamilya. Dumalo kay Tatay Digong. Ano pong latest sa pagdalo niyo kay Tatay Digong ngayon? Ngayon, nakakain siya ng lunch niya. Pagpasok ko mga 1:30, kakatapos siya ng kain lunch. Okay naman, masaya siya. Siyempre, pinangaralan niya yung mga apo niya. Okay naman. Ano naman ang pangaral niya sa mga apo niya? Huwag magsigarilyo, huwag mag-inom at mag-aral na mabuti. Hindi ba sinabing mag-abogado? Ito, pinapalipat na sa isang school sa Manila. Oo, para mag-aboga siya. Abogado. Ano pa po? May balita ba kayo tungkol sa Pilipinas na dinala sa kanya at anong reaction niya? Wala naman. Tinanong niya lang kung kumusta yung Davao. Sabi ko naman, okay naman yung pamamalakad ni Baste, yung kapatid namin. Yun. So sabi niya, magsabihan daw siya. Kasi alam niya na si Baste minsan umiinit ang ulo pag nagsasalita. So sinabihan niya na kumalma lang. Yung panunumpa po niya, meron na pong arrangement? Sa ngayon wala pa akong alam sa abogado. Tapos ano pa po ang wala ba siyang hinihingi or anything? Ngayon ang hinihingi niya milk. Milk? Hindi na Coke Zero ha, milk na. Mga bata, uminom na kayo ng gatas ha. Sa Tatay Digong, humingi na ng gatas ha. Milk. Okay, milk. So wala ba dun sa vending machine na milk? Wala. Ngayon ang kinuha namin yun. May sobra pa nga yung mga Doritos, yung Coke Zero, as usual, nandiyan. Pati ako nakipag-Sprite Zero na rin. So nagbaon kayo ng barya para dun sa vending machine? Pwede naman card. Card. Uy, ayos Kasi yun, nasahe, usual. Okay. Paano pala yan pag wala kayo? Sino nagbangasahe sa kanya? Wala. Tinanong pa nga, hindi daw siya binasahe ni Baste. Nag-aaral na ba si Baste ng masahe? Wala ata. Wala pa. So yun. Kailan po ang huling ang dalaw niyo uli? Bukas. Kasi nga mag-DNA ito no? Pag yes, siguro wala nang dalaw muna dito. Wala. For 21 hanggang 29 nata ulan dalaw. 21 hanggang 29. Next month na, July na. In case may emergency, nandito lang kami. Kung may tanong yung taong bayan ko kasi yesterday, nabahala ang buong Pilipinas nung sinabi na hindi na siya gibaling-baling or hindi na siya nabigyan ng atensyon sa loob. Hindi siya pinansin. Hindi siya binigyan ng, hindi ko alam Tagalog kasi ng baling-baling. Ng pansin? Pagtagad. Oo, kasi, yes. He was asleep, tapos yung nagising, too late na para i-serve yung pagkain niya, and nandiyan na kami, tapos parang wala siyang gana kumain. Yun ang sabi niya kahapon, wala siyang gana kumain. Pero kung kumakain naman siya? Ngayon kumain siya ngayon. For yung lunch niya, kinain niya. May mensahe ba si PRRD kung sa mga buong sambayan ng Pilipino? Yun pa rin, ayusin ang Pilipinas. Yun. Grabe no, nakakulong na, yung pa rin ang iniisip no. Thank you very much. Kayo naman po, anong pang balita ngayon sa Kongreso?
minungkahi ni VP Sara na tumakbo daw kayo para speaker. Oo, naghihintay na ako nung 240. Na kailangan. Meron na siya di ba? 240. Ako naghihintay sa 240. Okay. Oo. Pero ano po, sa tingin ninyo, kasi dati may tradisyon na kung sino tumakbo na speaker at hindi naging speaker, maging minority. Okay ba sa inyo maging minority? Ang balita ko ngayon, di na mangyayari yan. Kasi pag ang minority, pinapabubutuhan na rin ni ano pangalan niya? Tambalos na. Ano ba ho? Siya uli? 75,000 votes lang. Oo. Speaker, 75,000 votes. Walang kalaban, sir. Walang kalaban pa, pinadisqualify pa. Ganyan yan. Pero anong balita nyo? Yung mga ibang alternatibo, umatras na ba at talagang wala na ibang kalaban for speaker? Bukod sa inyo? Wala ko sinabing tatakbo ko speaker. Hindi nga. Naghihintay lang ako ng 240. Naghihintay lang ng 240. Baka ako yung 241. Malinaw naman po yung malinaw. So, ano pa hong balita sa Kongreso? Kongreso? Yung budget. Malapit na budgeting ulit. Malapit na ang budget ulit. Kung may pera pa. Anong balita ho with finality? Kasi pa iba-iba sinasabi ng Amara. Susunod ba sila doon sa ibabalik o papahiwatig sa Senado na handa ng maglitis sa Kongreso? Or dahil hindi raw nila tinanggap yung pagbalik ng impeachment complaint, anong balita ho doon? Nasa kanila na yan. Basta ang alam ko, yung kapatid ko, ready na for that problem na yun. It's a democratic process, so ready to rumble. Hindi yung criminal case, kumbaga. Kung uusapan niyo ba yung pag-take out ni Tatay Digong with respect sa pagkapanalo niya mayor? Mga lawyers yan. Hindi ako nakikialam. Hindi ba involved si Attorney Kaufman yan, sir? Or doon sa pag-arrange ng pag-take out niya? Hindi, syempre. Dapat from the Philippines. consulate. Okay. Oo. Dapat sa Pilipino siya mag-usap. Kung nalipay si tatay ko sa Oo. Mas nalipay siya kung nastoryahan na mo iyang mga uyab. Murag nabuhi na. Daghan-daghan gito. Agoy. Dili na day usa. Dili oy. Daghan. Ayaw kinago sawa Next question, please. Okay na. Kung wala, maraming bagong dating po. Ipapalit sa ako Akong paliton karon gipangita na ko gahapon. Nakalimot ko nga 6 o'clock day magsarado ang mga shop. So yung mga bagong dating lang po. Di giganahan sa akong relo kaning Patek Philip na akong relo. Tasyo, ako Apple. Patek Philip ba? Ganahan siya mga palit ko ron. Picture yung mga bagong dating. Salamat ko. Okay, di ba? Yun ang update. Latest update kay Tatay Digong. Hindi na nabanggit siya sa interim release pero parang sa Malaysia Hindi ko alam Pero wala pa akong nababalitaan. Pero tingnan natin kung ano yung mga ma-approve. Pero malaki yung chance na ma-approve. Pag na-approve, mga feeling ko ma-approve naman kasi wala namang plano tumakas si Tatay Digong dahil matanda naman na si Tatay Digong, di ba? So parang yun, pwedeng dahilan para ma-approve siya. At least hindi na siya nakakulong sa dahig, di ba? Okay. Saka baka magkaroon pa ng, kung halimbawa, may nabasa ako na post, baka magkaroon, kung halimbawang mag-grant, baka magkaroon pa ng mga tour package kung saan pwedeng bisitahin, di ba? Si Tatay Digong kung saan mang bansa siya mapupunta. Swerte ng bansa na yun dahil magiging tourist spot pa yun, di ba? Makakatulong pa, biriin mo si Tatay Digong sa bansang kung matutuloy man yung interim release niya, doon pa siya makakatulong, di ba? Yun naman ang gusto ni Tatay Digong. Saka, alam nyo, bili mo ang galing lang, no? Kinakamusta niya yung Pilipinas, kinakamusta niya yung Davao, yung pa rin ang iniisip niya, despite na dapat kung ako yun kung kung ako yun, syempre, ang una ko tanong ko dyan, kailan ako lalaya, di ba? Kasi kasuhin nyo na yan. Pero si Tatay Digong, ang iniisip pa rin, taong bayan, di ba? Eto na, panoorin natin. Kung malungkot ka, masaya ka, panoorin natin ito. Yup naman sa shot. Ang tawag dyan, hero shot. Pero sa kanya, shot lang, walang hero. Galing. Di ba? Magandang araw, wala si best friend. Press corps. Para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hindi sapat ang business as usual. Nais niyang maisagawa ng agaran ang mga programa para sa taong bayan. He wants to hit the targets on time. Nax. Hindi lamang sa legacy projects, kundi pati sa mga maliliit at pang-araw-araw na issue na nakakaapekto sa mas nakakarami.
Doon ako bilib eh. Mabilis at epektibong aksyon ang utos ng Pangulo sa pamunuan ng mga departamento at ahensya. At kapag hindi nakadeliver, they will all be out. Kapag hindi gumanap sa tungkulin, tatanggalin. Iyan ang mensahe ni Pangulong Marcos Jr. Bilib na bilib ako! You said that the entire government is on Pasensya na, medyo probation. mahina. So warning yan. Parang pagbibigay warning na hindi ka pwedeng, sabi nyo nga, business as usual. In the military, kapag sinasabi, ito yung gagawin mo, pag hindi mo, ano nangyari? Hindi ko nagawa kasi ganyan, out. You're relieved. Next. And that's what we should do. We have to be very, very strict. No, kahit kaibigan kita, mahal kita at lahat, pero hindi mo nagagawa yung trabaho. Lalim. Sino kaya ang pinaparinggan? Hindi, ano lang yun. Di ba? Ano lang niya yun? Kwento mo yan eh. E di syempre, usually kung sino yung nagkakwento, sino yung nagpapakara, malamang siya bida, di ba? Di ba? Wala naman nagkukwento na siya yung kontrabida eh. Di ba? Usually, ako ang bankero, ako ang narrator, ako ang bida dyan. Kwento ko yan. Diba? Alaga, ibibida pa ako ng iba. Hindi naman ito tungkol sa pagkakaibigan o pagmamahal natin sa isa't isa kung hindi para sa serbisyo, para sa tao. Lupit, ha? At ang mga batang iyan, ang nakita natin, sila ang nangangailangan hindi lamang ng magandang edukasyon at kalinga mula sa mga guro, kundi proteksyon din mula sa mga mapagsamantala. Binigyan ng direktiba ng Pangulo si PNP Chief General Nicolas Torre III na siguruhin ang peace and order sa mga eskwelahan. Mabilis naman ang pagtugon ng PNP nitong pagbubukas ng eskwela. Nag-deploy ng higit 37,000 na pulis para bantayan ang libu-libong public at private schools sa buong bansa. Magtatayo rin ng mahigit 5,000 police assistance desks sa paligid ng mga paaralan. Mismo si General Torre ang bumisita sa ilang eskwelahan upang masiguro na sapat ang mga pulis na gaganap sa kanilang tungkulin. Dinalaan din ng PNP ang mga drug dealer, pati ang mga militanteng grupo na maaaring mag-recruit sa mga kabataan. Huwag nilang subukan. Narito ang iba pang mga direktiba mula sa Pangulo na ngayon ay pinapatupad na po ng ating kapulisan. Inatasan ng Pangulo si General Torre na palawigin ang police visibility sa mga komunidad. Gawing mabilis ang pagtugon sa mga humihingi ng saklolo sa emergency hotline 911 at ang pag-implement sa 5-minute response. Yan yun, yung 5-minute. Iigtingin din ng ang anti-illegal drug campaign strategy upang panatilihing payapa ang mga komunidad. Ngunit ang otoridad na ibinigay at kapangyarihan ng mga kapulisan hindi dapat abusuhin, kundi dapat bigyang halaga ang human rights. Ang natatanging hiling ng Pangulo, maging panatag ang mga magulang na safe ang kanilang mga anak Yan. nasa paaralan. Ba? Panoorin natin yan. Yan. Yung comedy, ha? Next. Bidang-bida na naman si Torre. Bidang-bida na naman, oh. Grabe talaga yan. Sa akin mas maganda kasi at least may school. Apo. Yung mga estudyante, paano hindi sila matakot kasi usually dito lagi tapos, gano'n, may awat. Pero now na nakaano na yung mga pulis natin dito, especially nandito pa si General Torre, talagang yung peaceful ang hinahanap namin. Oh, you? Peaceful. Peaceful. Sa kinagagilap namin na makababa siya dito sa ramong magsay-say ko ba? Tapos safe na safe pa yung mga bata. Safe na safe? Feel po namin na secured po kami. Oh, since, yep. Feel na feel, ha? is napupuntahan po ng mga police chief, tsaka magiging masaya po at ligtas sa mga estudyante. Ano ang laging sinasabi ni Joe Malone? Okay, pero hindi kami ipinanganak kahapon, ha? Hindi kami bata, di ba?
Kwento nyo yan eh. Siyempre, malamang kayo bida dyan, di ba? Pero kung kami magkukwento niyan, malamang kami bida dyan. Kayo masama dyan. Di ba? Sino kaya yung pinapatamaan, di ba? Ni President Bongbong, ni BBM, doon sa mahal kita, kaibigan kita, pero hindi mo nagagawa yung trabaho, you're out. Papalitan ka. Sino kaya? Si BP kaya? Si BP kaya yung pinapatamaan niya, di ba? Anyway, 3 taon na lang ang panunungkulan ni President Bongbong Marcos at medyo malabo na din yung impeachment. Pero gaya nga ng sinasabi ni Pulong na ready na daw yung kapatid niya, si VP Inday Sara, kung ano man mangyari, ready naman. Matuloy man o hindi, okay naman sa atin di ba? Sa atin mga viewers ko, sa atin, di ba? Yung mga nanonood sa atin. Mas maganda pa nga matuloy para talaga magkaalaman na, di ba? Mukhang delegates na sila, 28th Congress na. Yan lang yung mga balita ngayon sa Pilipinas. Sa lokal naman, sa pagka-mayor, sa Maynila, ito, ibabalita ko rin dito, ha? Yung pagbabago na magaganap sa Maynila, pag-upo ni Yorme, sigurado kikilos yan. Direkta na yan. Rekta kilos na yan. Ibabalita ko sa inyo rito, pero true reaction. Pagka gusto nyo makapanood ng clearing sa Kamaynilahan, yung isasuggest kong panooran nyo sa pagbabago ng Maynila, yung kwentong Maynila, yan, channel yan, kung saan nandiyan yung clearing, paglilinis. Batang Maynila, Batang Pandago, nandiyan naman yung mga Manila update at kalinisan sa Kamaynilaan. Tapos yung kwentong Kangkalo, sa Caloocan naman yan, yung mga pagbabago sa Caloocan. Mga, natin yan, mga dekalidad na mga tropa natin na nagko-content dyan. So, sila yung mga maaasahan nyo padating sa mga ganyan, sa pagbabago. Pero syempre, issue ng bayan, ating pag-usapan, walang iba, Joe Malone TV.